Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano ang ganap dito for Taurus. First card ninyo, sabi dito, honoring the flow of all the emotions. Ayan. So, feeling ko dito, you're going to be more, um, you are going to be more true to yourself. Kaya kung ano man yung nararamdaman mo, ano talaga yung emotion mo, ano yung feelings mo, you are going to embrace it. No? You are going to be more sensitive sa mga nararamdaman mo. Yung ganun. Kasi, yeah, baka dati, no, kung ano nararamdaman mo, baka sinusugarcoat mo yan, maaaring hindi mo ini-express talaga kung ano ang nararamdaman mo, ganyan, no? Pero ngayon, you are going to be more sensitive at kumbaga you will be starting to feel your feelings, no? Parang ganon. So, yun. What else? We have You're a Badass, Darling. Don't you remember You're a Badass? Yan. So, parang reminder ito para sa inyo. Diba? Na sige lang, kaya mo yan. No? Maging matatag ka, maging matibay ka, kaya mo yan. Kung ano man ang mga nangyayari sa buhay ninyo. Diba? May mga obstacle man, may mga challenges man, kaya mo yan. Go for it. Okay? Go with the flow. So, yun. So, there are also blessings, no, that are coming your way. May mga napipintong paparating, no, na mga biyaya sa'yo. And so, just embrace it, diba? Embrace it, ipagpasalamat mo, maging handa ka sa pagtanggap ng mga biyayang ito, and also, yun, go with the flow. Okay? Yun din ang isa sa pinaka-importante din na dapat ninyong tandaan. Go with the flow. So, it's time to leave the old behind. Ayan. So, merong pagbabago. There are changes, no, coming your way. May mga pagbabago dito, transformation that is going to happen. All right? So, pero sa mga pagbabagong ito, no, you are going to take risk. You are ready, to take risk. Kaya good for you. And also maaari, no, na yung pagbabago, no, dito na gagawin ninyo is this is part of it, no, na gusto mong kung ano yung mga old energies, old patterns na sinusunod ninyo, you want that to be gone, no, at papalitan mo na yan sa ngayon ng mga bagong energies. You will be welcoming new situations. You will be welcoming newness in your life. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat. So, we have Serendipity, Taurus. Alright? Serendipity. Napakaswerte ninyo sa ngayon. Good luck, good fortune. No? Merong mga swerte dito na hindi mo talaga sukat akalain na dadating. May mga blessings dito na hindi mo sukat akalain na mangyayari or dadating. But yeah, merong paparating, no, na mga big time na swerte sa inyo sa ngayon. And it could be in any area of life. No? Pera, relationship, trabaho, negosyo, kahit saan ito. O pwedeng meron dumating na swerte sa inyo. Okay? So, what else? We have milk and honey. Ayan. So, this is swerte, no? Talagang siguro isa na dito sa mga swerteng hatid ng serendipity energy is regarding money, regarding pera, no? Kaya with the milk and honey kasi parang you will be living comfortably dito financially, materially.
magiging sagana ka, no? Sa pera, sagana ka sa material na bagay, ano mga kailangan mo or even mga wants ninyo, maaaring dito matupad na, makuha nyo na, you will be living comfortably, happily, and, luxuriously, no, Taurus. And this is also a reminder para sa inyo na it's about time na for you to take rest. Kailangan naman ninyo na magbakasyon, kailangan naman ninyo na mag-take a breather, magpahinga, okay? That is also what you need right now, okay? So what else? We have chaos and conflict. See, chaos and conflict, ano to eh, po pwedeng internal, no? Internal conflict ito, po pwedeng sa loob ninyo, sa ang isip ninyo at saka yung damdamin ninyo maaaring hindi kayo excuse me po, maaaring hindi ninyo ito, yung hindi nagkakasundo, no? Yung puso mo iba yung gusto, yung isip mo din iba din ang gusto. So kaya puwedeng naguguluhan ka, okey? Maaari din na this is, gulo talaga, maaaring meron kang kaaway, meron kang yung hindi pagkakaintindihan with another person or pupuwede rin na meron kayo ritong, meron kayong hindi napagkakasunduan ng kung sino man, grupo ng mga tao, mga ganyan. So, it could be anything, no? It could be in a relationship, it could be work situation, yung gano'n. Kaya, ah, yun. So, but, ano naman, eh, wala namang problema or wala namang hindi napagkakasunduan na hindi naaayos, 'di ba? Sometimes lang, kailangan mo lang muna na mag-step back from that, kalmahin ang sarili, 'no? Pag-isipan mabuti, anong ginawa mo, anong sinabi mo, 'di ba? Ano yung takbo ng pangyayari so that you'd be able to figure out kung kailangan ba na ikaw ang mag-sorry or kailangan ba na sila mag-sorry or ano ang dapat mong gawin, 'di ba? So, minsan kailangan mo ng mag-step back from the situation para makapag-isip-isip at magmuni-muni para malaman ninyo, maisipan ninyo kung ano na ang susunod mong gagawin. So what else? We have peace, no? And eventually you will have peace. So this is good. No? This is good na feeling ko kung ano man itong hindi ninyo na pagkakasunduan ng kung sino man ito, maaayos mo din yan. No? Magkakaayos din kayo, magkakaintindihan din kayo, and you will have that peace. No? Magkakaroon din ng kapayapaan, ng pakiramdam mo, yung isip mo, magkakaroon ka din ng peace of mind. Kaya you don't have to worry, you know. So, mas magandang isipin mong mabuti kung papaano mo aayusin ito, 'di ba? Kung kailangan ikaw mag-apologize. So, pag-isipan mong mabuti para na magkaroon ka na ng kapayapaan. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.